Kumusta mga kap? Welcome back sa channel na ito. Pag-uusapan natin ngayon ang bagong issue na kinakaharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Umpisahan natin dito. Sa politika ng Pilipinas, may mga balitang hindi lang basta lumilipas. Mga balitang humahamon sa mismong pundasyon ng pamahalaan. Isa na rito ang muling pag-usbong ng usapin ng impeachment laban sa kasalukuyang Pangulo ng Bansa, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panahong maraming Pilipino ang patuloy na nakikipaglaban sa mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at mga isyong panlipunan, isang tanong ang muling bumabalik sa pambansang diskurso. May pananagutan ba ang pinakamataas na opisyal ng bansa sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya? Ang impeachment ay hindi simpleng issue ng politika. Isa itong proseso na nakasaad sa konstitusyon, isang mekanismo upang tiyakin na ang kapangyarihan ay hindi naaabuso at ang tiwala ng mamamayan ay hindi basta-basta winawasak. Ngunit paano nga ba nagsimula ang bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Ano ang mga alegasyon at ano ang posibleng kahihinatnan nito? Bago tayo magpatuloy, kung interesado ka sa malalalim at detalyadong paliwanag sa maiinit na isyong pampolitika, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming uploads. Ang paghahain ng bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay nagdulot agad ng malawakang reaksyon mula sa publiko, media at iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, ang Pangulo ay maaaring ma-impeach batay sa ilang tiyak na grounds tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, at iba pang mabibigat na kasalanan laban sa Estado. Kaya't sa oras na may ganitong reklamo na inihain, hindi ito basta maaaring baliwalain. Ayon sa mga naghain ng reklamo, ang bagong impeachment complaint ay hindi raw simpleng political harassment, kundi bunga ng matagal na umanong obserbasyon sa mga pulisya, desisyon, at umano'y kapabayaan ng administrasyon. Isa sa mga sentrong issue sa reklamo ay ang paggamit at pamamahala ng pondo ng bayan, particular sa malalaking infrastructure at flood control projects na sinasabing hindi nagdulot ng konkretong benepisyo sa mamamayan sa kabila ng bilyon-bilyong pisong inilaan dito. Binibigyang diin ng mga nagreklamo na ang ganitong uri ng pamamalakad, kung mapatutunayan, ay maituturing na betrayal of public trust. Isang malawak ngunit mabigat na batayan sa impeachment. Hindi lamang ito usapin ng legalidad, kundi ng moralidad at pananagutan sa sambayanang Pilipino na patuloy na nagbabayad ng buwis at umaasang ang kanilang pamahalaan ay tapat sa tungkulin. Dagdag pa rito, ang timing ng paghahain ng reklamo ay itinuturing ng ilan na sensitibo. Papalapit ang mga susunod na eleksyon at ang bawat hakbang ng administrasyon ay masusing binabantayan. Sa ganitong konteksto, ang impeachment complaint ay hindi lamang laban sa isang tao, kundi isang pagsubok sa tibay ng mga institusyon ng demokrasya sa bansa. Bukod sa issue ng pondo, kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paglabag sa konstitusyon at umano'y maling paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo. Ayon sa reklamo, may mga desisyon at aksyon ang Pangulo na sinasabing lumampas sa itinakdang limitasyon ng kanyang kapangyarihan at sa halip na magsilbi sa interes ng nakararami, ay nagsilbi umano sa interes ng iilang makapangyarihan. Isa sa mga madalas binabanggit ng mga kritiko ay ang kakulangan umano ng malinaw na transparency at accountability sa ilang mahahalagang desisyon ng administrasyon. Sa mata ng mga nagrereklamo, ang ganitong kalagayan ay nagpapahina sa tiwala ng publiko, isang pundasyon na mahalaga sa anumang demokratikong pamahalaan. Mahalagang tandaan na sa proseso ng impeachment, hindi sapat ang mga paratang lamang. Kailangang may sapat na ebidensya at lohikal na ugnayan ang mga akusasyon upang umusad ang reklamo sa Kamara. Gayunpaman, ang mismong paghahain ng reklamo ay indikasyon na may sektor ng lipunan na naniniwalang may seryosong isyong dapat siyasatin. Sa puntong ito, nagiging malinaw na ang impeachment ay hindi lamang laban sa Pangulo bilang individual, kundi laban sa sistema ng pamamahala. Ito ay nagiging salamin ng mas malalim na tanong. Paano ba sinusukat ang pananagutan ng mga leader sa modernong panahon?
At sapat ba ang mga umiiral na mekanismo upang tiyakin na ang kapangyarihan ay hindi naaabuso? Habang ang impeachment complaint ay tinatalakay sa Kamara, mabilis namang naglabas ng pahayag ang Malacanang bilang tugon sa mga alegasyon. Mariing itinanggi ng administrasyon ang lahat ng paratang at iginiit na walang nagawang anumang impeachable offense ang Pangulo. Ayon sa palasyo, ang mga akusasyon ay wala umanong sapat na basehan at bahagi lamang ng political na destabilization. Para sa mga taga-suporta ng Pangulo, ang impeachment complaint ay itinuturing na isa lamang tangkang pabagsakin ang administrasyon sa pamamagitan ng legal na proseso. Anila, ang mga proyekto at pulisya ng pamahalaan ay dumaan sa tamang proseso at may malinaw na layuning mapabuti ang kalagayan ng bansa. Sa kabilang banda, para sa mga kritiko, ang ganitong depensa ay hindi sapat. Para sa kanila, ang tunay na sukatan ng mabuting pamamahala ay ang konkretong resulta. Kung ang buhay ba ng karaniwang Pilipino ay tunay na gumagaan, at kung ang mga isyong matagal ng kinakaharap ng bansa ay nabibigyan ng pangmatagalang solusyon. Ang banggaan ng dalawang pananaw na ito ang lalong nagpapainit sa usapin ng impeachment. Sa gitna ng ingay ng politika, ang taong bayan ang patuloy na naghahanap ng malinaw na sagot at katotohanan. Sa mga bulletinage process, mahalagang maunawaan kung paano gumagalaw ang impeachment sa loob ng Kongreso. Kapag ang reklamo ay tinanggap, ito ay daraan sa pagsusuri ng House Committee on Justice. Dito tinitingnan kung may sapat na porma at substansya ang reklamo upang umusad sa susunod na yugto. Kung papaboran ng mayorya ng mga mambabatas, maaari itong umabot sa plenaryo at kalaunan ay ipadala sa Senado para sa impeachment trial. Ngunit sa kasaysayan ng bansa, hindi madalas na umaabot sa ganitong antas ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo karaniwang dahil sa kakulangan ng suporta sa Kongreso. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang political analysts na ang impeachment ay hindi lamang legal na proseso, kundi isang political process. Ang numero, alyansa at interes ng mga mambabatas ay may malaking papel sa magiging direksyon ng reklamo. Gayunpaman, kahit hindi umabot sa impeachment trial, ang epekto ng reklamo ay hindi maaaring maliitin. Nagiging bahagi ito ng historical record at nakaapekto sa kredibilidad, imahe at pamana ng isang administration. Sa mas malawak na perspektibo, ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay sumasalamin sa patuloy na pakikibaka ng demokrasya sa Pilipinas. Isa itong paalala na sa isang demokratikong lipunan, walang sino man ang ganap na lampas sa pananagutan, kahit ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Para sa ilan, ang impeachment ay simbolo ng aktibong participation ng mamamayan at ng mga institusyon sa pagbabantay sa kapangyarihan. Para naman sa iba, ito ay nagiging simbolo ng pagkakahati-hati ng politika at kakulangan ng pagkakaisa sa pambansang direksyon. Ano man ang kahihinatnan ng reklamong ito, malinaw na ang usapin ay higit pa sa isang legal na laban. Ito ay kwento ng tiwala, pamumuno, at kung paano hinuhubog ng kasalukuyang mga desisyon ang kinabukasan ng bansa. Huli, ang bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay isang mahalagang kabanata sa kasalukuyang politikal na kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay hamon hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong sistema ng pamahalaan at sa mamamayang patuloy na nagmamasid at humihingi ng pananagutan. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalim at balanseng paliwanag sa maiinit na issue, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa channel na ito. Ngayon, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo ba sapat ang mga umiiral na mekanismo sa bansa upang panagutin ang mga nasa kapangyarihan? O kailangan ng mas malalim na reforma sa sistema? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. Maraming salamat kung umabot ka sa last part ng video na ito. Hanggang sa susunod na video.